sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na tulungan ang mga Pilipino na naapektuhan ng wildfire sa Hawaii noong Agosto. Hataw Balita. Pangulong Marcos at French President Emmanuel Macron nag-usap ukol sa mga isyong pangseguridad sa West Philippine Sea. Hataw Balita. House of Representatives ipinasa na ang 2024 General Appropriations Bill. Hataw Balita. Executive Secretary Lucas Bersamin binanggit na maingat si PBBM sa pagpili ng susunod na kalihim na mamumuno sa Department of Agriculture. Hataw Balita. Mahigit 76 million pesos na halaga ng hinihinalang cocaine nasabat ng mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport. Hataw Balita. At planong pagpasa sa panukalang paglalagay ng medical school sa lahat ng pribado at pampublikong ospital sa bansa, isinusulong ng isang mambabatas. Hataw Balita. Una po sa mga humahataw na balita, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong Huwebes, September 28, ang kanyang direktiba sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers upang tulungan ang mga Pilipino na naapektuhan ng mapaminsalang sunog sa isla ng Maui, Hawaii noong Agosto. Sa kanyang official account sa X o yung dating Twitter, sinabi ng Pangulo na ipinag-utos niya sa DFA at DMW na makipagtulungan sa estado ng Hawaii upang tulungan ang mga pamilyang nagluluksa at suportahan ang muling pagtatatag ng komunidad ng mga Pilipino doon. Inilabas ni PBBM ang pahayag matapos makatanggap ng ulat na mas maraming Pilipino ang nadadagdag sa listahan ng mga nasawi sa sunog. Noong Martes, September 26, 10 pang mga Pilipino ang nasawi sa trahedya ng sunog na nagdadala ng bilang ng namatay ng mga Pilipino at Filipino-American sa 29. Inirekomenda naman ng DFA sa mga kamag-anak ng mga apektadong Pilipino na makipag-ugnayan sa konsulado sa pamamagitan ng kanilang hotline number +18 08 253 9446. Hataw Balita. Nakipag-usap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay French President Emmanuel Macron noong Miyerkules ukol sa mga isyong pangseguridad sa West Philippine Sea. Kinumpirma ito ni Presidential Communications Operations Secretary Cheryl Garafil na nagkaroon ng pag-uusap sa telepono ang dalawang pangulo. Anya, sa naging pag-uusap, sinabi ni Pangulong Marcos kay Macron na sinisikap ng gobyerno ng Pilipinas na mapanatili ang kapayapaan, seguridad at buksan ang mga daungan at mga himpapawid sa West Philippine Sea. Tinalakay din umano ang issue sa naturang karagatan sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa nagpapatuloy na presensya ng China sa dagat na sakop ng Pilipinas. Hataw Balita. Naipasa na sa House of Representatives ang halagang 5.7 trilyong piso para sa pambansang pondo para sa taong 2024. Pinasalamatan ni House Speaker Martin Romualdez ang minorya, partikular ang Makabayan Bloc lawmakers sa pagpasa ng proposed budget sa kabila ng mga pagtutol at pagkwestiyon ng ilang miyembro nito sa mabilis na paglusot ng panukalang pondo sa Kongreso. Sila rin ang 3 miyembro na tumutol sa pagpasa ng 2024 General Appropriations Bill o GAB at isinusulong ang pag-abolish ng confidential at intelligence funds sa mga ahensya ng gobyerno. Tumagal ng 7 araw ang plenary debates sa Kamara para sa 2024 proposed budget ng mga maliliit at malalaking ahensya ng pamahalaan mula September 19 hanggang September 27. Pakinggan po natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. I would also like to acknowledge the contribution of the members of the minority bloc
what the minority bloc puts forth onto the process of lawmaking is truly essential and valued, without which would not have been able to evaluate, scrutinize, dissect the national budget, and disentangle a number of legislative intricacies that challenge this august chamber every session day. Hataw Balita. Sa iba pang balita, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin kahapon, September 28, na maingat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpili ng susunod na kalihim na mamumuno sa Department of Agriculture o DA. Sa isang panayam, ibinahagi ni Bersamin na batid ng Pangulo na kailangang italaga ang isang regular na DA Secretary alinsunod sa mga suliraning kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Binigyang diin niya na maaaring mayroon ng isang listahan ng mga kandidato para sa naturang posisyon at naniniwala siya na patungo na si Pangulong Marcos sa paggawa ng desisyon ukol sa pagpili ng bagong kalihim. Gayunman, iniisip din niya ni PBBM ang payo na manatili siya bilang pinuno ng DA. Maraming mga tao mano ang nagnanais na ipagpatuloy ng punong ehekutibo ang pagiging pinuno ng DA dahil tanging ang Pangulo lamang ang makakapag-resolba sa mga suliraning kumakastigo sa industriya ng agrikultura. Hataw Balita. Itutuon ng Department of Agriculture's food security at modernisasyon ng agrikultura sa bansa ang kanilang mahigit 167 billion pesos na panukalang budget para sa taong 2024. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Tututukan ng Department of Agriculture o DA ang investments na makapagpapababa ng agricultural production cost, pagpapahusay sa values chain at ang pagsusulong sa pagpapatibay at modernisasyon ng agrikultura sa bansa. Ilan lamang ito sa mga plano ng DA na nakapaloob sa proposed 167.5 billion pesos na budget ng ahensya sa susunod na taon. Ayon sa ahensya, batay ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura para sa seguridad ng pagkain at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Inaprubahan ng House of Representatives ang mungkahing 2024 budget ng ahensya na mas mataas ng 6% sa budget itong na taong 2023. Bahagi ng alokasyon ang mahigit 30 billion pesos para sa National Rice Program, 6.09 billion pesos naman sa National Fisheries Program at ang 5.28 billion pesos para sa National Corn Program. Bukod pa riyan ang DA budget na 9 billion pesos sa Hybrid Rice Seeds Assistance, 9.55 billion pesos para sa Fertilizer Assistance at sa Agricultural Credit Programs na nagkakahalaga ng 2.75 billion pesos. Pinasalamatan naman ni DA Undersecretary Domingo Panganiban ang mababang kapulungan ng Kongreso sa pagpasa ng budget ng ahensya. Ayon naman sa sponsor ng DA budget sa Kongreso na si Isabela 1st District Representative Antonio Tonipet Albano, na ang proposed budget ay malinaw na agenda ng administrasyon sa pagkapatatag ng pundasyon ng ating nasyon para sa ikasusulong ng pag-unlad sa mga susunod na taon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Hindi dumalo si Health Secretary Ted Herbosa sa pagdinig ng Senado kahapon, September 28, ukol sa 2024 proposed budget ng Department of Health. Sa halip, ang mga undersecretary, assistant secretaries at mga pinuno ng attached agencies ang naroon. Dahil dito nagtanong si Senator Francis Tolentino kung sino ang in charge sa pagtatanggol ng budget ng ahensya. Nabanggit na si Secretary Herbosa ay na-bypass ng Commission on Appointments kamakalawa, kaya't kinakailangan siyang i-reappoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hataw Balita. Nilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga chismis na may papalit sa kanya bilang kalihim ng tanggapan ng Pangulo. Ayon sa kanya, mananatili siya sa lahat ng oras na kailangan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maglilingkod siya hanggat may maitutulong at hanggat kailangan.
Inappoint si Bersamin bilang Executive Secretary noong Setyembre ng nakaraang taon matapos magbitiw ang kanyang predecessor na si Victor Rodriguez. Bago maitalaga bilang kalihim ng tanggapan ng Pangulo, naging chairman si Bersamin ng Government Service Insurance System o GSIS sa ilalim ng pamumuno ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte na predecessor ni Marcos. Naging punong mahistrado siya ng bansa noong Nobyembre 2018 na nagretiro mula sa hudikatura noong October 2019. Hataw Balita. Binabantayan ng Commission on Elections sa COMELEC ang umiiral na tensyon sa Socorro sa Surigao del Norte para matiyak na hindi maapektuhan ang preparasyon para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Bunso dito ng isyong kinasasangkutan ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na pinangungunahan ni J. Renz Kilario alias Senyor Aguila. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ginagawa nila ang hakbang para matiyak na walang failure of elections na magaganap sa nabanggit na lugar. Gusto ring masiguro ng COMELEC na maayos ang lahat ng proseso ng halalan mula sa pangangampanya kung malaya ba itong nagagawa o magagawa ng mga kandidato lalo't malapit sa komunidad sina Senyor Aguila. Painggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. If it is impossible for the COMELEC to conduct the election freely and orderly and peacefully, then we will have to use all the powers and resources of the COMELEC just to ensure that that activity will be held on the date and time as provided for by our rules and by law. Should we place the place under COMELEC control? At this point, sa aming pong standard, hindi pa. Tanong, paano kung nagkaroon ng violence? Ay, ilalagay ba natin sa COMELEC control? Basta maaapektuhan ng pagboto, then the COMELEC will have to interfere. Hataw Balita. Nakasabat ng nasa mahigit 76 million pesos na halaga ng hinihinalang cocaine ang NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group mula sa dalawang pasahero ng Ninoy Aquino International Airport. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. Lula ng Qatar Airways Flight 928 na mula sa Doha, Qatar, dumating sa bansa ang dalawang Singaporean national sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA bandang alauna ng madaling araw nitong Huwebes, September 28. Ngunit sa isinagawang X-ray scanning at physical examination ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, nalaman na may dala pala ang mga itong iligal na droga. Nasabat sa dalawang suspect ang nasa 14.36 kilograms ng umano'y cocaine na may estimated street value na aabot sa 76,108,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na maaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Benedict Samson, Hataw! Hataw Balita. Magpapatupad na simula October 1 ang umater disconnection sa weekend ang Maynilad sa mga may overdue payment o sa mga hindi nakababayad ng 60 days o 2 buwan. Nagpadala na rin ng text ang konsesyonaryo sa kanilang mga customer para maabisuhan ang mga ito. Paalala ng Maynilad, pwede namang magbayad ang mga customer online at agad naman nilang ibabalik ang serbisyo. Kahit holiday ay magpuputol din anya ang Maynilad liban na lamang pag December 25 at January 1. Pakinggan natin ang pahayag ni Maynilad spokesperson Jennifer Rufo. Based on the new IRR that was implemented, naalinsunod din ito sa IRR na ipinatupad ng ating regulatory office, no? NWSS Regulatory Office. Every day, pwede namang putulong sa servisyo. Mabilis din kami magre-reconnect ng mga disconnected accounts. Pag assuming nakapagbayad na ang customer, i-reconnect naman siya agad. Kung hindi nila kaya, within the 2 months, pwede naman sila to enter into a promissory arrangement with our business area offices para matulungan din sila kung kailan nila kaya magbayad,
we can enter into that kind of arrangement. Hataw Balita. Target ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ilabas na sa susunod na linggo ang desisyon kaugnay sa hiling na dagdag pasahe sa jeep na inihain ng mga transport group sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Ayon sa LTFRB, kailangan pang magsumite ng mga transport group ng supplemental petition upang mapalawig sa buong bansa ang hinihiling na fare hike. At kapag naisumite na ito, muling magpapatawag ang LTFRB ng isa pang hearing sa darating na Martes. Pakinggan natin ang pahayag ni LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis III. Possible po next week meron na po. Depende po sa desisyon ng board iyan. Depende po sa ebidensya na ibibigay po sa amin ng mga transport groups. Tuesday po, definitely in the afternoon, after the hearing po, maglalabas na po kami ng aming desisyon. Samantala, nagrereklamo naman ng ilang jeepney operators dahil wala pa rin silang natatanggap na fuel subsidy hanggang sa ngayon. Pero tiniyak ng ahensya na mabibigyan pa rin naman sila ng ayuda. Kailangan nilang pumunta sa land bank para ho ma-update. Hindi ho ibig sabihin nito, hindi nila matatanggap. Ibig lang hong sabihin nito, kailangan kang pumunta sa land bank, i-update mo yung account mo para sigurado pa yung land bank na ikaw pa rin ang may-ari o buhay pa yung may-ari bago po ibigay yung pera. Hataw Balita. Tinutukan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagsumikap na ibalik ang integridad ng PhilHealth system matapos itong pasukin ng mga hacker. Sa isang pahayag, sinabi ng DICT na kanilang ginagawa ang lahat upang maibalik sa normal ang operasyon ng server ng PhilHealth. Kasabay nito, isinagawa din nila ang masinsinang investigasyon at patuloy na pagmomonitor sa mga logs na naapektuhan sa ahensya. Hataw Balita. Inihayag ng Department of Health o DOH na walang kaso ng Nipah virus sa Cagayan de Oro ayon sa pahayag ng DOH Center for Health Development sa Northern Mindanao. Salungat ito sa mga ulat na kumakalat na may mga senyales at sintomas ng nasabing virus sa nasabing lugar. Sa kabila ng mga guro at estudyante na mayroong mga sintomas sa lugar, nilinaw ng DOH na ang mga ito ay hindi dulot ng Nipah virus. Nauna nang sinabi ng Department of Health na wala pang kaso ng Nipah virus sa Pilipinas. Gayunman, mayroon nang nakahandang sistema ng surveillance upang ma-monitor ang posibleng mga kaso nito. Hataw Balita. Magsasagawa ang Commission on Higher Education o CHED ng pagsusuri para alamin ang mga dahilan sa pagbagsak ng ilang higher education institutions sa Pilipinas sa 2024 Times Higher Education World University Rankings. Kasunod ito ng pagbaba ng ilang mga kilala at prestihiyosong mga universidad kumpara sa kanilang antas noong 2023 ranking. Sa isang mensahe sa Viber, sinabi ni CHED Chairperson Prospero de Vera III na maaaring isaalang-alang ang bilang at performance ng mga HEI sa ibang bansa bilang mga qualified factor. Sinabi rin ni De Vera ang posibilidad na ang mga HEI na noon ay mataas na ang antas mula sa ibang bansa ay may mas mabilis na pag-angat ng score kaysa sa mga universidad sa Pilipinas na lumahok. Gayunpaman, ipiniliwanag niya na hindi nangangahulugan ng mas mababang score ang mas mababang pwesto. Sa gitna ng mga ito, ipinangako ni De Vera sa mga universidad ang dedikasyon ng komisyon na tumulong sa pagtukoy ng mga larangan na dapat ayusin. Hataw Balita. Dahil sa kakulangan ng doktor sa bansa, isinusulong ngayon sa Senado ang paglalagay ng mga medical school sa mga pampubliko at pribadong ospital sa Pilipinas. Si Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita. Upang solusyonan ang kakulangan ng mga doktor sa Pilipinas, plano ngayon na ipasa ang panukalang paglalagay ng medical school sa lahat ng pribado at pampublikong ospital sa bansa.
Ito ang inihayag ni Senator Francis Tolentino kaugnay sa patuloy na pagpapalakas ng pamahalaan sa healthcare system. Sa kanyang talumpati sa isinagawang groundbreaking ceremony ng expansion building ng Camarines Norte Provincial Hospital kahapon September 28, sinabi ng senador na hindi lamang ang pagdaragdag ng medical facilities ang dapat tutukan ng pamahalaan, kundi ang pagpaparami ng mga medical professional na magtatrabaho sa ating bansa. Ang kulang po natin doktor sa buong Pilipinas ay 23,000. Ang sabi po sa akin ng Philippine Regulatory Commission, mapupuno po yung 23,000 in 114 years. Ganun po, kasi nagre-retire na yung iba. Kaya ganun kahalaga pong magkaroon tayo ng maraming doktor. Samantala, ilang mga panibagong health facility ang bubuksan sa probinsya ng Camarines Norte sa oras na matapos ang itatayong expansion building ng pampublikong ospital sa probinsya. Isang 5-story building ang itatayo na maglalaman ng mga panibagong serbisyo ng ospital gaya ng Heart Center Institute, Cancer Center, Blood Bank at Dialysis Center. Kasama rin ilalagay sa nasabing gusali ay ang panibagong medical ward na maglalaman ng karagdagang 120 bed capacity. 120 bed capacity din ang panibagong surgical ward ang ilalagay sa naturang pasilidad. Isang panibagong emergency room din na may trauma room ang ilalagay dito. Maglalaman din ng naturang pasilidad ng mga panibagong medical equipment gaya ng dialysis machine, CT scan machine, MRI at X-ray. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte, aabot sa mahigit 400 milyong piso ang ilalaan na pondo sa nasabing proyekto. Sa ngayon, mayroon ng initial na 140 million pesos na pondo upang umpisahan ang Phase 1 construction nito. Target ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte na tapusin ang expansion ng provincial hospital dito bago matapos ang 2024. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan mula rito sa Camarines Norte. Brian Baldarahe, humahataw! Alas 5:28 na po ng umaga. Gising na po. Gising tayo. Salamat po sa patuloy na nakasubaybay sa atin ngayon sa YouTube. Sa ating po mga kasambahay, sa mga tagatangkilig po ng UNTV News and Rescue. 3,800 na po sila ngayon. Nagising. Hello po sa inyo dyan. Salamat po sa patuloy na pagtutok. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Isang simultaneous cleanup drive ang sinagawa sa iba't ibang probinsya sa Kabikulan kasama ang local government units at ang UNTV Ocean Care Initiative, katuwang ang members Church of God International bilang pakikiisa sa International Coastal Cleanup 2023 at National Cleanup Month ngayong Setyembre. Layo ng aktibidad na mapalakas ang fishing sector sa rehiyon at mailigtas sa masamang epekto ng problema sa basura. Si Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita! Isa ang Bicol sa mga rehiyon sa Pilipinas na may pinakamaraming komunidad na naninirahan sa mga coastal area. Aminado ang mga otoridad sa rehiyon na kung hindi masusolusyonan ang problema sa basura, posibleng maapektuhan ang hanap buhay na umaasa sa yamang dagat. Ayon kasi sa Conservation and Development Division ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol, bukod sa iligal na pangingisda, isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkasira ng mga yamang dagat ay ang pagtatapon ng mga basura sa karagatan. Sa household naman talaga nanggagaling ang basura. Yan talaga yung pinaka-source ng basura natin. So kung sa every household, every family, kung wala tayong disiplina sa pag-segregate ng basura, ang maaari pong maging epekto po nito sa atin is una po sa ating kalusugan, sa mga mamamayan po ng na nasa sakupan po nito na mga lugar na malapit po sa karagatan dahil po sa ang water pollution po. Ang barangay ng Katburawan sa Albay ang may pinakamalaking protected seascape sa buong rehiyon, kung saan nakatutok ang iba't ibang awareness program ng Department of Environment and Natural Resources o DENR para mapangalagaan ang mga yamang dagat nito. Bali, we expect na yung mga barangay residents natin, they will be more aware
of keeping their environment clean. Kasi especially ito po, yung theme po ngayong International Coastal Cleanup, ito ay naka-anchor po sa theme na Clean Seas for Healthy Fisheries po. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5, isa ang Bicol Region sa mga rehiyon sa Pilipinas na may supisyenteng supply ng isda dahil sa mataas na produksyon nito. Tinatayang nasa mahigit 200,000 metriko tonelada ng iba't ibang klase ng isda ang napuproduce sa rehiyon kada taon. Kaya naman kung mapananatiling malinis ang mga karagatan, inaasahan na libu-libong pamilyang Bicolano na nasa ilalim ng fishing sector ang patuloy na makikinabang sa mga yamang dagat. Kundi itong mga isda kinakain natin ay mayroon ng microplastic. Kinakain natin kasama na sa flesh ng isda na kinakain, yung microplastic na na-ingest ng mga isda. So hindi lang ibon, pati na yung mga isda o lamang dagat na kinakain ng. Kaya naman para solusyonan ang patuloy na problema sa mga basura sa dagat at bilang pakikiisa sa pagdiriwang na International Coastal Cleanup 2023 ngayong buwan ng Setyembre, libu-libong mga Bicolanong volunteer mula sa government agency at mga private organization ang sumali sa nasabing advokasya. Very proud po kami at successful po yung event na ginanap namin maski po masama ang panahon, umuulan. Nagpapasalamat ako sa MCGI sa pag-participate nila. Malaking bagay ito para maging example sila sa lahat na itong grupong ito may pag-aalaga sa ating kalikasan. Nagpapasalamat din ako sa UNTV at saka Ocean Care Initiative sa kanilang pag-lunsad ng programang ito. Kabilang din sa nakiisa ang UNTV Ocean Care Initiative sa iba't ibang lugar sa Bicol Region. Katuwang ang Members Church of God International o MCGI Bible Readers at MCGI Cares. Kagaya po nitong ginagawa ng UNTV OCI, Ocean Care Initiative. Inisyatibo po ito na naglalayo na makatulong kahit papaano na ma-reduce ang plastic pollution at ang mga problema sa karagatan. Narito po ang ating mga kasama, mga kapatid po natin sa MCGI, nakikiisa sa ganito pong mabuting gawain na lagi pong itinataguyod ng ating pagsasama-sama, lalo na po sa pangunguna po ni Kuya Daniel na talagang tinuturoan niya. Sa trash data audit ng UNTV Ocean Care Initiative Bicol, umabot sa mahigit 5 tonelada mula sa mahigit 30,000 piraso ng basura ang nakolekta sa mga cleanup drive na isinagawa ng grupo sa rehiyon. Pinakamarami na klase ng basura na nakuha ay food wrappers kung saan umabot sa 11,971 na piraso ang nakolekta. Sumunod ang plastic pieces at mga grocery bag. Again po, kami po sa DNR nagpapasalamat kami sa inyo sa napaka-active ninyong participation po sa MCGI. Talaga pong nagstay kayo at yung kanina po na nagbigay kami ng instruction na isa-isahin at isegregate yung mga basura ay talaga pong masyado kayong patient. Congratulations po to the UNTV for undertaking this endeavor. Kayo po ay isang malaking partner namin po ng DNR sa advocacies when it comes to the protection, conservation, and management of our environment and natural resources. Ipinadala sa mga sanitary landfill sa iba't ibang lugar sa Bicol ang mga nakolektang basura sa isinagawang mga cleanup drive sa rehiyon upang maayos na ma-recycle at mapakinabangan pa ang mga ito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Brian Baldarahe, Humahataw. Hataw Balita. Ilang araw bago umani ng palay ang karamihang magsasaka sa Central Luzon, nag-aabang na ang National Food Authority Region 3 sa mga magsasaka na magbebenta sa kanila ng palay sa halagang 23 pesos per kilo. Si Nestor Torres, Humahataw! Hataw Balita. Target ng National Food Authority sa gitnang Luzon na bago matapos ang anihan sa Nobyembre ay makabili sila ng palay ng hanggang 5 milyon na sako para masustenahan ang kailangang supply ng mga ahensya ng pamahalaan sa imbak na pagkain.
Umaani na ngayon ng palay ang ilan sa mga magsasaka sa Central Luzon, partikular sa Nueva Ecija at Tarlac. Ayon kay Engineer Alvin Uy, General Manager ng National Food Authority sa Region 3, dati ay 19 pesos ang presyo ng per kilo ng NFA rice, ngayon ay 23 pesos na. Tinaasan nito ng 4 na piso. Sakaling di maabot ang 5 milyong sakong target, kahit 2.4 milyon na sako ng palay ay sapat na rin anya kaysa wala. Malabo sa atin yung 5 million na yon. Yung kasi ay may kasamang malasakit na nung ating mga magsasaka. Malasakit na magtiis sila na doon sa per hectarage nila may 20 bags na mas mababa ang bili. Hanggang maximum na 23 lang. Kahit ang mga traders mag-25, mag-27, mag-30, isasakripisyo talaga nila yung bilang malasakit sa gobyerno. That's the only time na maka-achieve natin yung nasa 5 million. Pero sa ngayon, do sa maximum na 2 million natin, 2.4 dito sa Region 3, masaya na kami na makuha natin yon sa tulong din ng ating mga LGU and syempre yung through information dissemination na magkaroon ng malasakit yung ating mga kasamahang farmers upang meron tayong buffer stock na. Dagdag pa ng opisyal ng NFA, lahat naman ng palay na kanilang bibilhin ay gagamitin ng Local Government Unit, Department of Social Welfare and Development at Bureau of Jail Management and Penology o BGMP. Umupo yung ating bagong administrator, we are strictly implementing na ang issuance lang ng ating NFA rice is for the relief operations. Yun lang, mawi-withdraw lang ng LGU tuwing may calamity. Ang DSWD, yan ang regular nating customer, and the BJMP para pagkain natin doon sa mga persons deprived of liberty natin. So sa ngayon, ang madalas natin na customer is ang DSWD, and by next year, yun yung plano ng President na kung matuloy-tuloy yung mabili na target ng NFA, conversion of the 4-piece, yung cash incentive ng 4-piece. Samantala, ang nasabing 23 pesos per kilo na palay kapag naging bigas ay pwede nang ibenta ng NFA ng 36 pesos per kilo lamang. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, Humahataw! Hataw Balita! Samantala, bigyan daan ko lamang po itong message ng atin pong viewers sa YouTube. Sinabi niya po rito si Kylie Grace Romero. Ang message niya po, dapat po magbalita na bago makapasok ang mga bata. Kawawa naman, grabe ang VAG ngayon. Ma'am Kylie Grace Romero, pwede po paki-message niyo po uli. Saan lugar po ba kayo? Kayo po ba'y malapit sa Taal? Kasi VAG po ang sinasabi ninyo. Ibig sabihin volcanic smog po ang tinutukoy niyo po. Ano po? Saan po ba kayong lugar para po may anunsyo natin o may panawagan natin sa kinaukulang LGU na nasasakupan po ninyo? Ano po? Si Mama Kylie Grace Romero. Samantala, nasa 3,000 household sa bayan ng Pangil sa Laguna ang namumroblema ngayon sa supply ng tubig bunsod ng nangyaring kontaminasyon dulot ng nitrate. Si Marcos Doria, Humahataw! Hataw Balita! Pansamantala munang pinagbawalan ng mga water consumer ng Pangil Municipal Water System na inumin at gamiting pangsaing ang tubig sa Pangil, Laguna. Nagkaroon kasi umano ng nitrate contamination sa pinagkukunan ng tubig sa nasabing bayan. Isang uri ng kemikal ang nitrate na nagmumula sa agricultural waste. Batay kasi sa pagsusuri sa laboratorio, hindi pumasa sa tamang batayan o standard ng Code on Sanitation of the Philippines Chapter 2 Water Supply o ang Presidential Decree 3856 ang nasabing tubig sa water system na pangunahing pinagkukunan ng tubig. Una po, yung sa pagluluto po, siyempre abala din po kasi mineral po yung pinanluluto namin. Mineral po, kahit po pansahin, pansabaw ng ulam, panluto po ng sauce namin. Pati yung pangkape, pinapakulo namin. Ay, ganun po. May supply naman po yung may supply naman po na tubig, pero mas lamang po yung binibili namin. Tinatayang 3,000 household ang naapektuhan ng nasabing contamination. Subalit ayon naman sa Municipal Enterprises Management Office, nagsagawa umano sila ng pangalawang pagsusuri na nagresulta ng negatibo. Nagkameron po tayo ng pangalawang pagsusuri ng laboratorio ng Platinum Research Laboratory Inc.
kung saan po sa nasabing 12 apektado or kontaminado ng nitrate, 10 po ang pumasa na sa batayan ng Philippine Standard of National Drinking Water 2017. Bagamat nagnegatibo na sa nasabing pagsusuri mula sa kontaminasyon ng nitrate, ay hindi pa rin umano pinahihintulutan ng lokal na pamahalaan na inumin ang nasabing tubig. Hihintayin pa nila ang resulta ng ikatlong pagsusuri. Kung magnenegatibo ulit ang resulta nito sa nasabing kontaminasyon, ay agad na maglalabas umano ng pabatid ang lokal na pamahalaan kung pwede na itong inumin. Sa kasalukuyan, wala pa umanong naiulat na nagsusuka o nagkakasakit na residente dulot ng nasabing kontaminasyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa Laguna, Marcos Doria, humahataw! Hataw Balita! Isang engkwentro ang naganap sa pagitan ng Philippine Army at Communist Terrorist Group na New People's Army sa bayan ng Labo sa Camarines Norte. Si Lizel Nael, humahataw! Hataw Balita! Nagkaroon ng isang sagupaan sa pagitan ng Philippine Army at mga miyembro ng Armadong Kilusan na New People's Army o NPA sa sitio Mapatong sa Barangay Malaya, Labo, Camarines Norte nitong Miyerkules, September 27. Ayon sa ulat ng 9th Infantry Spear Division ng Philippine Army, nangyari ang insidente matapos tugunan ng mga tropa ng 9th Infantry Sandigan Battalion ang sumbong ng isang residente sa lugar na mayroon umanong presensya ng 5 armadong individual sa lugar. Nakasagupa ng mga sundalo ang mga pinaniniwalaang miyembro ng Platoon Raymark, SRMA-4B, STRPC ng komunistang grupo. Walang nasawi sa panig ng pamahalaan habang hindi patiyak ang sakalaban. Nadakip ang isang miyembro ng NPA na kinilala bilang alias Junel. Nasamsam naman ang 2 M653 rifle, isang magazine, 28 rounds ng 5.56 mm ammunition. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring tinutugis ng mga sundalo ang mga tumakas sa miyembro ng armadong grupo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Lizel Nael, humahataw! Hataw Balita! Mahigit 100 individual ang naapektuhan ng nangyaring sunog na sumira sa nasa 23 bahay sa Barangay Tejero, Cebu City. Si Edmund Hisola, humahataw! Hataw Balita! 35 pamilya o nasa 150 individual ang naapektuhan matapos matupok ng apoy ang 23 bahay sa Sitio Tivel, Villa Gonzalo, Tejero, Cebu City nitong Huwebes, September 28. 18 rito ang totally burned at 5 naman ang partially burned. Ayon kay Senior Fire Officer 3 Wendell Villanueva, Information Officer ng Cebu City Fire Station, 1:39 ng hapon sumiklab ang sunog sa naturang residential area. Itinaas ang unang alarma bandang 1:43 ng hapon at itinaas sa ikalawang alarma sa dakong 1:53 ng hapon. Naging under control ito bandang 2:05 ng hapon at idiniklarang fire out ang sunog 2:09 ng hapon. Sa taya ng fire investigator, nasa 1.8 million pesos ang halaga ng mga ari-arian na natupok ng apoy. Ayon sa investigasyon, wala namang napahamak sa nangyaring insidente. Patuloy naman ang isinasagawang pagsisiyasat ng mga otoridad tungkol sa pinagmulan o naging sanhi ng sunog. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Disola, humahataw! Hataw Balita! Nananatiling suspendido ang pagpapatupad ng number coding scheme sa lalawigan ng Cavite. Kaya't panawagan ng Road Safety Division, i-report sa kanila ang sinumang enforcers na manguhuli pa rin ng mga di susunod sa number coding. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita! Sa bisa ng Provincial Ordinance No. 283-2020, nananatiling suspendido ang pagpapatupad ng number coding scheme sa lalawigan ng Cavite. Sa naturang ordinansa,
nakasaad na walang karapatang manghuli ang sinumang deputized traffic enforcer ng anumang city o municipal local government unit sa mga motoristang hindi makasusunod sa number coding scheme. Paalala naman ng Road Safety Division sa sinumang motoristang sisitahin o uhulihin dahil sa number coding scheme ay kunin kaagad ang pangalan ng enforcer pati ang kulay ng uniformeng suot nito at agad na ipagbigay alam sa email na rsdcavite@gmail.com o kaya itawag sa telephone number na 046-410-9349. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, Hataw. Hataw Balita. Muling namahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 5 ng Family Food Packs sa mahigit 6,000 pamilya na nananatili pa rin sa mga evacuation center bunsod ng aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Si Jerry Galicia, Hataw! Hataw Balita. Tinatayang mahigit 6,300 pamilya pa ang patuloy na nananatili sa 22 evacuation center. Buso na nakataas pa rin na alert level 3 sa aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa ikapitong pagkakataon, muli na namang namahagi ng mahigit 6,000 family food packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol nitong Martes, September 26. Ayon sa DSWD-5, mula September 26 hanggang September 30, iikuti ng ahensya ang mga Mayon evacuee upang mapagkalooban sila ng food packs. Ang mahigit 6,000 pamilya ay nasasakop ng 5 local government units o LGU, partikular na sa mga bayan ng Malilipot, Kamalig, Daraga at sa 2 syudad ng Tabaco at Ligawa. Patuloy naman ang ginagawang monitoring ahensya sa kalagayan ng mga Mayon evacuee dahil hindi pa tumitigil na aktibidad ng Bulkang Mayon. Tinitingnan din ng DSWD ang mga pangunahing pangangailangan ng mga displaced individual. Sa tala na kagawaran, may 3,470 pamilya o katumbas ng mahigit 12,300 individual ang nasa mga evacuation center mula pa noong buwan ng Hunyo. Nananatili naman na mayroon pang mahigit 64,000 family food packs at mahigit 70,000 non-food items ang kagawaran. Bukod pa riyan ang standby funds na nagkakahalaga ng 5 milyong piso na nakahanda para sa karagdagang pambili ng mga food pack at anumang mga kit. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, Hataw! Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw po ng Biyernes. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa. Yung pong low pressure area nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa layong 1,715 kilometers silangan ng Central Luzon. Inaasahan po natin itong papasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na 24 hanggang 48 hours. Itong low pressure area ay may posibilidad na maging bagyo. Yung pong extension area ng low pressure area o tinatawag po naming trough ay umaabot po sa may silangan bahagi ng Visayas at ganoon din po sa may Mindanao. Yung pong southwest monsoon o habagat ay nakaka-apekto sa western section ng Southern Luzon at ng Visayas. Kaya ngayong araw, makakaranas po tayo ng makulimlim ang kalangitan na may tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Palawan at ganoon din po sa buong Visayas at sa Zamboanga Peninsula. Samantala, itong lalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila at ganoon din po sa lalabing bahagi ng Mindanao ay makakaranas po ng fair weather kung saan makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero asahan ang mga isolated na mga pag-ulan o mga biglaang buhos ng ulan. Katulad po kahapon, nakaranas tayo ng matinding pag-ulan dito sa Metro Manila. At sa mga nagpaplanong pumalaot, banayan hanggang sa katamtaman ang pag-alon ng ating mga karagatan sa buong kapuluan. Mag-ingat po tayo dahil may tsansa pa rin ng mga malalakas na pag-ulan at malakas na hangin dulot ng thunderstorm. Ang araw sa sikat po, mamaya po 5:46 ng umaga,
Mamaya ang araw lumubog sa ganap na 5:48 ng hapon. Ang napanood po nating update ay mula sa Pag-asa. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Mapapakinggan na simula kahapon sa lahat ng digital streaming platforms ang feel-good vibe song na Bakasyon Grande. Isinulat ng awiting ito ng bandang Yables para magbigay paalala sa lahat ng mga hard-working Filipino na bigyan ng panahon ng sarili para magpahinga at magbakasyon. Wow, sarap! Samantala, matapos mabigyan ng oportunidad ang grupo na ma-release ang kanilang original composition sa tulong ng KDR Music House at Wish 1075, anila nagbunga na rin sa wakas ang kanilang matagal nang pinapangarap. Si Gladys Tumabi, humahataw! Hataw Balita. Samahan mo kung magbakasyon. Magbakasyon tayo ng buong taon. Kalimutan ang problema at lahat ng iyong konsumisyon. Mag-relax at magsaya ang tanging nating misyon. Sino ba naman ang hindi mapapaindak at masisiyahan kapag narinig ang awiting ito ng Yables na pinamagatang Bakasyon Grande? Talagang good vibes ang hatid ng awiting ito, lalong-lalo na sa mga kapwa nating Pilipino na talagang subsob sa trabaho. Ayon sa reggae band, sadyang isinulat nila ang awiting ito para sa hardworking Pinoys, para ipaalala na hinay-hinay lang din at huwag pa rin kalimutang maglibang and to have some break mula sa ating work life. Gaya na lamang ng linya sa kanilang awitin. Samahan mo kong magbakasyon. Kalimutan ang problema at lahat ng iyong konsumisyon. Mag-relax at magsaya ang tanging nating misyon. Samahan mo kung magbakasyon. Magbakasyon tayo ng buong taon. Kalimutan ang problema at lahat ng iyong konsumisyon. Mag-relax at magsaya ang tanging nating misyon. Naniniwala ako bawat Pilipino, lalong-lalo na mga Pilipino, mas masisipag ang mga Pilipino. Naniniwala ako na once in a while, kailangan din natin mag-unwind, kailangan din natin na bigyan ng ang sarili natin ng, alam mo yon, ng reward, ng panahon para makapag-relax at makapagsaya. Para yan sa mga hardworking na student, hardworking na parents, hardworking na mga nagtatrabaho sa iba't ibang industriya. Ang bandang Yables ay tumugtog na sa Wish 1075 bus sa Uncharted campaign ng FM station at mula sa ilang independent Filipino artists and bands na tumugtog dito. Isa ang kanilang banda sa napili ng KDR Music House na mabigyan ng magandang pagkakataon na matagal na rin nilang gusto. Ang magkaroon ng official song release na hangos sa kanilang original composition. And fast forward to today, available na sa lahat ng digital streaming platforms ang kanilang awiting Bakasyon Grande. Kahapon nangyari ang live streaming ng kanilang kanta at live silang nag-perform sa University of East Caloocan. Sobrang saya po ng grupo namin dahil hindi namin talaga ine-expect to. Dati pinapangarap lang namin na makapag-release ng kanta sa isang record label. Sobrang excited namin ngayon at binigay namin talaga yung best namin sa pagpe-perform kanina at makakaasa yung mga sumusubaybay sa Wish Bus at saka sa KDR Music na kung bibigyan pa kami ng pagkakataon, makakaasa sila na makakapag-produce pa kami ng mga quality na klase ng good vibes music. Para sa grupo, nagbunga na rin sa wakas ang kanilang pagsusumikap at matagal nang ipinagdarasal dahil sa pamamagitan ng KDR Music House at Wish 1075. Natupad na ang kanilang pinapangarap na maipadinig sa madla ang kanilang awitin na sariling likha. Hindi nila lubos akalain na darating ang araw na mabibigyan pa rin sila ng pagkakataon na matupad ang kanilang inaasam na pangarap. Naniniwala kami na
lahat ng nararanasan namin ngayon, grace ng God to. So you can only imagine na ang daming malulupit, ang daming magaling na artist na dito sa Pilipinas, ang daming independent artist na magaling sa Pilipinas, pero isa kami dun sa napagbigyan, na prioritize na unang napagbigyan dito sa Wish Uncharted. So para sa amin, ang tanging explanation nun is grace of God. Nabibigyan ng boses yung mga talented nating mga Pilipino, particularly dito sa music industry. Kaya maraming salamat sa KDR Music House. Naniniwala kami na umpisa pa lang to ng mga maraming opportunity na maibibigay nila sa mga fellow artists namin. Dahil sa 1 in a million chance na natanggap ng Yabless, lalo pa silang inspired na ibuhos ang kanilang buong makakaya para makabuo ng mga awiting makapagpapasaya sa lahat ng kanilang mga taga-suporta. Samahan mo kung magbakasyon tayo ng buong taon. Pero hindi lang dito nagtatapos ang musical treat ng KDR Music House at Wish 107.5 dahil isang brand new hugot song ang ating mapakikinggan na pinamagatang But Now You're Gone. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuwabi, humahataw! Hataw Balita. Yun, it's time to say goodbye. 5:56 na po ng umaga at shoutout po sa ating po mga kasangbahay, si Francisco Molito, si Nelita Molito. Salamat po sa pagsubaybay. Sa ating pong Facebook naman, si Victor Ramos, Ray Manuel, Simeon Baharro, si Muhammad Magid. Sa ating namang YouTube na mga viewers, si Ron Cunanan, si Maria Teresita Lacerna, si Mel Tugade, Ligaya Alnas. Salamat din po sa mga nag-comment. Salamat po sa inyo. Katulad po ni Judith Salud Reyes. Sabi niya, mabuti po ang ginagawa ng Ocean Care Initiative pero ang dapat po ay ang bawat pamilya at pangunahan ng nanay, tama po yan, at tatay ang pagdisiplina sa mga anak na di dapat itapon ng mga basura sa mga dagat. Dapat disiplina po kasi lumalabas na walang disiplina ang nakararami sa ating mga kababayan. Yung balat po ng candy ay nandidisiplina ko sarili ko. Bata pa po ako sa loob ng bag at di basta lalabas ng jeep o sa kalye itapon kasi ito naman po ang nararapat. Yan po ang comment sa atin ni Judith Salud Reyes. Salamat po. At siyempre binabati ko rin po ang poging-poging bata na si Jezreel Daniel Cotillion Tabian. Pogi na hindi nagmana sa kanyang tatay. Yan. Sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, shoutout din po sa inyong lahat yan sa ating mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radio La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 po ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat po ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa amin pong ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan 25 at 21. Kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng pagkain na makakain. At kung siya'y mauhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom. At iyan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga po ng Biyernes, ika-29 sa buwan ng Setyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan po ni Amigo Sherin Kulubong, ako po si Jun Suriao at dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga. Happy Weekend!